Hello guys, in today's video ituturo po natin kung paano gumawa ng cake topper, name cake topper. Dun yung nilalagay sa taas ng cake sa pamamagitan ng niloclick platter cutter. So pupunta tayo dun sa Loclick apps, tapos i-click lang natin yung letter kung paano gumawa. Diyan sa left corner lang yan, so yung text. Tapos itatype lang po natin yung text na gusto natin gawin. Halimbawa, happy birthday. In this example po, happy birthday mama po yung gagawin natin. Bali tatlong layer po. Yung happy nasa taas, and then yung birthday nasa gitna, tapos yung mama sa ilalim. So tatlong patong or tatlong layer. So tapos lalagyan kasi natin yun ng stick. Yung tinutusok po sa itaas ng cake. So dito yan, itatype natin yung happy. Tapos ikakopy lang natin yan para maging tatlo. Tapos pipili tayo rito ng fonts dun sa bandang right side. Hindi masyado makita dyan, pero nandun naman po yung makikita nyo po sa gilid nyan, yung fonts. Mamimili kayo ng fonts. Kung hindi pa siya downloaded, i-click nyo lang yung check para ma-download, para pumasok yan dun sa apps nyo. Kasi kapag di pa yan downloaded, hindi nyo pa pwedeng gamitin yung fonts. So dito yan po yung nakita na pili nating fonts, yung cursive. Kasi parang yung maganda tingnan sa mga, especially sa mga babae, ganyan yung mga letter na gusto nila, yung parang dikit-dikit yung cursive. So kinopy natin yung tatlo na yan para magkakapareho sila ng size. Tapos i-edit lang natin. Yung nito, yung pagka-copy dito sa apps na ito, gagamit ka lang ng control o kaya yung tab. Tapos i-drag niya lang para mag-copy siya. Yan, i-edit lang natin yan kung ano yung gusto natin ilagay. Tapos pag didikit-dikitin natin yan, para kapag kinat natin sa machine is isang lang siya, isang form. Yung magkakadikit sila. Yan, pag dudugtong-dugtongin lang natin, like hindi mo naman pagpapatungin, pero parang idudugtong mo lang yung mga buntot sa buntot ng letters, para pag kinat mo yan, magkakarugtong sila. Ayan, so ina-adjust natin yan. Yan, tatansyahin nyo lang po. Yan, so napatong na natin yung yung birthday dun sa happy. So idudugtong nyo lang yung pinaka-point niya. Kasi ang purpose nga naman, para combine sila. Tapos i-unite nyo lang po dyan sa taas. Merong dyan sa taas yung combine, unite, kapag nagkadikit-dikit na sila. Yan, so yung mama naman. So yan, kapag na siya, kapag na combine na siya, tansyahin niyo po para balance rin po, tingnan. Yan. So after nyan, pag na natin, na finalize na natin yan, so i-unite nyo siya. And then dapat tansyahin nyo rin po yung size niyan. Malalaman nyo po yung size niya. Yung isang buong window na yan, ay yan po yung mat niyo po. So yan po yung buong mat, hanggang 12 by 12 yata itong na to mat. Pagkatapos yung size yung size nung A4, yun yung po tatansyahin nyo. Yung A4 lang, nasa 8.5 lang naman yung haba nun eh. So may bilang naman yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inches. So tatansyahin nyo lang yung lapad saka yung taas. So yan, para magkakasya talaga sa A4. Depende kung gaano kalaki yung ipiprint nyo. Dito ang tinansya ko lang to na 5 inches. Para sakto lang siya sa about 4 inches, 5 inches yan. Yan, tapos i-connect nyo po itong Loclick. Once na kung na finalize nyo, i-click nyo yung sa taas yung upper side, yung make. Tapos pag nakindot nyo yung make, i-connect nyo po yung si Loclick machine nyo via Bluetooth or via wire connection. Sa akin kasi dalawa to may Bluetooth saka wired connection. Kininok kaya para if in case na mag-fail yung Bluetooth, pwede nyo siyang i-connect sa wired. So minsan kasi hindi lumalabas, katulad niyan, sini-search ko. So kapag nakita nyo na kung ano yung magko-connect, kasi minsan yung wire hindi rin, minsan yung katulad niyan, hindi siya agad lumalabas. So kinakapa ko pa. Kakapain nyo po kung ano po yung magko-connect
Minsan kasi mahina yung signal, parang ganun. Tapos pag lumabas na yung ano yung isa na magko-connect diyan, yung blue diyan sa baba, ano niyo po 'yan, i-co-connection niyo pa rin. Connect tapos final connection yung sa ilalim 'yan. So yan medyo matagal siya. Tapos yan nga, pag connect niyan, so search muna tayo. Yan, search na naman. Sinubukan natin yung wire, parang nagloloko yata pati yung wire. So ang ginawa ko rito, tinurn on and turn off ko ulit yung machine para ma-refresh yung connection niya. So yan, kinakapa pa rin natin. Yan. Yan yung inaano ko yan, yung hina-highlight ko na yan yun. So yan, let's see kung magko-connect na siya. So yan, medyo matagal. And then pag nag-successfully connected na siya doon yung PC nyo doon sa machine, itong ano na to, itong apps. Lalabas na yung window na yung sa kanan. So i-click nyo lang po diyan yung standard cut. Pagkatapos pag lumabas na yung standard cut na yan, so magkakaroon sa diyan ng menu na kung anong type ng paper yung gagamitin nyo, i-click nyo lang dyan yung color. Tapos kung anong paper yung ginamit nyo, halimbawa dito kasi ang ginamit natin is yung cardstock na gold. So hanapin nyo lang dyan yung cardstock. So tantyahin nyo lang, usually yung cardstock mga nasa 200 GSM yun eh. 180 or 200 GSM. So yan. Pag nakita nyo na yung kung ano yung gagamitin yung paper, tapos pwede nyo rin po i-adjust yung force tsaka yung speed. Usually nasa 5 speed tapos 2. Tapos yung force niyan usually kapag cardstock na gold na kahit mga 7.8 at least yung force niya, okay na yung pataas. Para hindi naman masyadong masagad na doon sa mat. Tapos pagkatapos nga yan isasalpak niyo na po, i-ready niyo po yung yung mat niyo na may yung papel na yung cardstock na gold. Yan na po yung machine. Yan. So pag okay na lahat, pati yung paper ready, i-click nyo lang po yung blue button na yan. Tapos i-start nyo lang po yung green na yan nasa taas. Yan yung po yung andyan po yung progress. So hanggang mag 100% siya. So yan, nag-start na siya mag-work. So kung ano yung letter dun na yung happy birthday mama na tinype nyo, isesend nyo na yan. Diyan, ikakat nyo na yan. Yan. Parang robot kasi yan eh. So yan, kinakat nyo na. Mas madali nga to kaysa doon sa yung ipiprint nyo pa, medyo challenge din yung print tapos cut. Dito kasi diretso eh. Standard cut na. So wala nang drawing, hindi nyo na makikita yung drawing kasi mismo yung drawing is nasa PC. Hindi katulad yung sa print, doon siya magka-cut sa print nyo. Kailangan may guide talaga yan. Dito hindi, nyo lang, tatantyahin nyo lang yung size ng papel na ginamit nyo. Siya na, work in progress na siya, kinakat nyo na isa-isa. Dapat po madikit po yung yung mat nyo kasi kapag di madikit aangat yung papel eh, or yung ginagamit yung cardboard o yung cardstock. So ang ginagawa ko diyan, which is luma na rin kasi itong mat ko na halos wala nang dikit. So marumi na siya kasi dami ng pinagkatan yan eh. Yung mga marurumi maliliit di mo na matanggal. So ang ginagawa ko diyan, nilalagyan ko yan ng mga tape sa gilid. May mga tape po yan para support. Para hindi po siya gagalaw. Kasi pag gumalaw yan masisira yung hindi siya magkakat. Although yung mga goma na yan sa gilid dun sa yung stainless na yan, tumutulong yan para i-flatten niya. Support din yan, pero dapat may tape yung nyo po, yung papel dun sa naka-tape dun sa mat. Pero kung madikit naman yung mat mo, hindi na kailangan ng tape kasi didikit kusa yan. Tapos yan, makikita nyo dyan yung progress. So pag nag 100% yan, okay na yan. I-release nyo na yan, yung double arrow na yan, yung sa gitna. Yan po yung release. Yan din yung po yung insert. Yan, i-release nyo na. So pwede na natin siyang kunin. Tapos, yan, babakbakin natin tong papel. May iiwan na lang dyan yung kinat niya. So, yan. So, angat natin yan. Tapos, medyo may dikit pa naman siya ng konti. So, naiwan siya. Kasi kung walang dikit yan, hindi may iwan yung kinat. So, hindi lahat sumama. May mga naiwan sa mga gitna. So, ang gagawin natin dito guys, ginamit tayo ng weeding tool. Yan, katulad yung parang karayom niya na
matulis, panungkit ba. So tatanggalin natin yung mga extra na yan na ikat niya. So yan, para makita niyo, mababasa niyo na talaga. Ayan oh. 'Di ba? Ang kagandahan kasi rito kapag ginamit mo itong cardstock na ganito, hindi siya basta napuputol kahit maliit mga hibla yung mga kinakat niya, liliit na niya no. Pero hindi napuputol kasi yan may plastic yan sa ibabaw eh. Hindi siya basta papel lang. Yung likod niya is paper base pero yung ibabaw niya yung gold na yan, plastic yan. Kaya kahit maliliit yung niyan, yung mga hibla na yun, yung 'di ba kasi cursive yan eh. So pag binunot mo yan diyan, dugtong-dugtong pa rin. Medyo malambot kasi nga hindi naman siya ganoon kakapal. Nasa 250 ganun yung nasa 200 lang naman yung niyan GSM eh. So hindi siya talaga ganoon kakapal na karton. Kaya gagawin natin diyan, papatungan pa na natin yan sa ilalim ng double na ng photo paper na na medyo makapal-kapal. So ididikit natin diyan. So babalik tayo sa apps ni Loclick. So yan po yung photo paper na yan A4 din, glossy. Pero nasa 200 GSM to, 250 yata to eh. So makapal-kapal na para pinakabuto niya sa likod. So ang gagawin natin ngayon, i-insert natin yan. Tapos babalik tayo ulit dun sa apps. Yan yung niya, yung babalikan lang natin yan. Tapos pipindutin lang natin yung star na yan oh. Yan, tapos yung outside niya i-adjust natin, papalakihin natin yan. Yan. Pwede nyo po i-adjust yan. Tatansyahin nyo lang yung lapad na yan. Yung, makikita nyo naman yung color blue na yan eh. So I guess nasa about 1.6. Pero kasi dapat i-adjust nyo pa rin, hihilahin nyo pa rin tong yung letters. Although dapat okay na nga dapat yan. Pero pag print nyo yan kasi short pa rin yan eh. So hahatak-hatakin nyo lang ng konting-konti lang para pag idinikit nyo sa ibabaw yung yung gold na happy birthday kanina is magkakaroon siya ng border. Ganon. Yan. So, pwede nyo adjust yan. Yan. Depende sa lapad ng border nyo. So, maganda yung tamang-tama lang yung hindi naman sobrang malaki yung puti sa maliit. Para lang tumibay. Yun yung purpose kasi niyan para mas matibay. Kasi ito, may mga cake topper kasi na acrylic yun, okay yun kasi acrylic yun, pero sa laser na ginagamit yun, which is since ang ginagamit natin is cutting machine lang for paper, so diskartehan natin ng ganyan. Yan, so i-ano nyo uli, ganun na, same process lang po sa katulad kanina. Pipili kayo ng papel, tapos yan, glossy, hanapin ko dyan yung glossy. Yan. Kahit 180 GSM okay na yan kasi depende rin naman yan sa force na ilalagay nyo doon sa talim ng ng cutter. So yan. Okay na para sa akin yung yung setup ko na 7.9 or yan, at least 7.8 pataas. Okay rin para hindi siya mababaw kasi pag di mo binigyan ng malaking force, minsan didikit pa yung papel, di nahihiwa, parang kalahati lang nahihiwa. May naiiwan. So yung sagad talaga yan. So enough para makapag-cut siya ng papel. Mataas na nga rin yung kahit nga 7.6 okay na yan eh. Pero ginagawa ko rito 7.8 para sure. So yan, kinakat na niya yung pinaka background. So yung background din, yan gagamitin na. Ididikit natin dyan yung gold na kinat natin kanina. So yan, nagtatrabaho na naman siya. Tapos makikita nyo naman yung progress doon sa screen ng computer. Pero ito kasi kapag nakakonect na to sa computer nyo, hindi na to nakadi-disconnect. Yung kagandahan kahit Bluetooth lang siya. Mas maganda hindi masyadong malayo yung yung machine nyo doon sa computer nyo. Pero pag medyo malayo, gagamit kayo yung wire, dapat yung wire lagi nakakabit. Sa akin kasi naka-wired na siya. Tapos naka-bluetooth pa siya. Yan. So, tapos na siya magtrabaho. I-release na naman natin uli yan. Yan. Yung double arrow. Tapos, babakbakin na naman natin yung papel. Yan. Dito medyo malapad siya kasi nga, papatong natin dyan yung letter na kinuha natin. Para ma-highlight talaga yung letter at mas matibay. So, kahit lagyan mo ng stick, kasi tutusok niya sa cake eh. Yan, wiwiding natin yan. Medyo maliliit na lang yung iwiwid natin dyan kasi
medyo malapad na yung inano niya kinatiyan. Katulad niya, maliliit na yung butas. Yung iba nga wala ng butas yan eh. Yan. Parang pinaka-shadow ng letter. Yan. Okay, so nakalas na. Hindi na masyado madikit sa ano eh. May hiwalay na siya eh. Yung pinaka-papel din na rin masyado madikit. So yan, ayan na yung naano natin na cut. So yan, pagpapatungin natin. So dito gagamit po tayo ng glue. Mas maganda kung yung glue nyo is ano eh, yung may parang karayom sa pinakaibabaw. Kasi ang hirap dito magdikit ng ano eh. Kapag medyo malaki yung butas ng ano nyo, yung glue. Dapat merong ano, katulad niya maliliit. Ang hirap idikit niyan, yan yung challenge dyan eh. Maliban lang kung medyo malapad yung dinidikit nyo. So advice kung meron kayong yung glue nyo, merong ano sa ibabaw yung parang pinakakarayom na para saktong-saklo lang dun sa pinaka mga letter niya sa likod. So yan na successfully na dikit natin, yan yung kinalabasan guys. Yan yung sinasabi ko na parang background niya. So nilagyan natin siya ng stick.